Hello, good evening. Ito yung pangalawang video natin. So, simple lang itong accounting natin. Naka-automate na to. Hindi na natin kailangan ng expert sa accounting para malaman natin kung magkano yung profit ng company. Kaya dahil dito, naka-automate na to. Okay? So, dito sa my CU dashboard, data validation, dapat ilagay nyo dito yung product cost. Kasi kakailanganin natin to para sa computations ng profit ninyo. Okay? So, importante meron to. Kasi itong data na to from CU dashboard, yun yung gagamitin natin dito. Okay? Dito sa data validation. So, nandito yan. So, eto, hindi nyo... Teka lang. Okay. Okay. So, itong data na to, nanggaling yan dito sa may CU dashboard. Okay. So, ayun. So, eto, gagamitin natin na to na data. So, meron na ring sales ng per agent. Yung platform, kung magkano yung sales sa Facebook. So, wala tayong Shopee, wala tayong TikTok. Per store, kung magkano yung sales per store. Yung sales per product. Yung sales per status. Fulfillment. So, at yung courier. Andyan na yun. Okay, dito tayo sa my customers data. So, kung makikita nyo dito, ito yung product cost, 65 pesos. Ang product nito ay Alkaline C. Okay. So, dito sa my data validation, Alkaline C ito. Okay, Alkaline C. So, kapag ang order ay, let's say, dito sa my customers data. So, pag ang order dito ay Reduce Plus, magkano yung Reduce Plus dito? 80 pesos. Dito sa my accounting, eto, automatic na nagbago na siya. Kung makikita mo, nagbago na rin yung nagbago na rin dito yung product cost. So, kung ang data na papasok dito ay nakadepende dito sa product at nakadepende dito sa product cost. Kapag pinalitan mo ito, ginawa nating 95 yung Reduce Plus, pagdating dito, magiging 95 na rin. So, hindi mo na kailangang tumingin dun sa product list mo kung ano yung price ng bawat product, bawat encode mo. So, nakakalito yon. Baka mamaya yung ma-encode mo na product cost ay product cost pala ng Alkaline C. So, prone yon sa, sa error. Paano kapag ang order sa'yo ay 1,000 orders per day? So, 1,000 mong i-double check lahat to. So, hindi na kailangan kasi naka-automate na yan. So, kung papalitan natin, sabihin na natin, eto, magiging Healthy Glow Plus. So, ang price ng Healthy Glow Plus ay 95. Tama, 95. Kasi 95 dito sa may data validation natin. Ayan. Healthy Glow Plus 95. So, pag binago natin ito, ginawa natin 115. So, pagdating sa customers data, magiging 115. Kaya automatic na makakompute na yung net sales. Okay. So, eto, naglagay ako ng other expenses dyan kasi just in case lang na meron kang ibang other expenses dito. Dito mo ilalagay. Okay, like example, no, yung, ano ba yung mga other expenses mo dito? Yung, yung fulfillment fee, like example, yung parcel, yung pouch, yung packaging materials, ano pa ba, yung sticker. So dito mo ilalagay. So kau na bahalang mag-compute kung magkano yung pouch. I think yung pouch piso lang yata 'yun eh. Yung sticker, I think 25 centavos lang 'yan. Yung packaging materials, hindi ko alam kung magkano yung price ng packaging materials mo. Okay, hindi ko alam kung naka hard box ka ba or pouch lang. So, kau na bahala mag-compute dito kung magkano yung other expenses mo dito per package. So, ikaw na bahala maglagay dito. Okay? Pero kung gusto mo namang i-automate yung dito, yung other expenses mo dito, pwede naman, pwede natin gawin yon. Sabihin nyo lang ako para masabihan ko yung sales agent na gumawa nito. Okay? So, saan na ba tayo?
So, ayun. At dahil sa naka-automate na to, makukuha na natin yung net sales. Ang net sales ay yung SRP. Ito yun. Okay, ito naka-automate na rin to eh. So, yung SRP, asan ba yung SRP minus 115 times 2 minus other expenses. Ito yun, nakuha. Okay. So, check natin. So, ang product cost ay 115 times 2. Wow, sana all 115 yung product cost. Tapos 125,000 yung SRP. Okay. Minus eto, wala namang number dito. So, minus natin sa 125,000. Sana all. Nay, ano nangyari? Okay. So, 124,770. So, yun yung nakuha yung yung net sales. Okay, pero hindi pa ito yung kabuuan na kita ninyo kasi meron pa tayong other computations na doon sa expenses natin. So, dito nilalagay lahat ng expenses kung ano yung expenses mo. Like example, salary, kung magkano yung salary na ma-generate nyo din doon sa DTR and payroll natin. So, ano na to, manual na nilalagay dito yung mga yung mga expenses. Kasi ito nagva-vary, to depende sa expense na na nagagamit niyo. Kayo nang bahala maglalagay dito kung non-VAT or VAT yung yung resibo ninyo. Okay? So, kung ito, October, sabihin na natin November to. November 1. Nakita nyo nagbago. Nagbago yun kasi ang start date ay July 1 to October 31 lang naman yung nandito. So, kaya nagbago siya. Okay, so balik natin dun sa 31. So, nagbago ulit yun. Kasi pasok siya dun sa start date at end date. So, at itong data na to, expenses na to, ibabato nyo yan dito sa my CEO dashboard. Okay, at meron tayong separate na video. Itong search and filter, na-explain ko na to. Okay, so maraming salamat at see you sa third demo video.